Hello mga uncle, mga auntie. For today's video, gagawa po tayo ng pork pata humba. Pero bago po tayo magsimula, please like, share, and subscribe. So una po kong ginawa dyan is ilaga lang po muna yung karne. So ilagay po siya sa kumukulong tubig for at least 15 minutes po para matanggal yung mga impurities ng karne. Then hanguin, i-set aside muna. Napakasimple lang po ng dish na ito, pero solid po yung lasa na ito. So usually itong dish na to is makikita mo sa mga malaking handaan, piyestahan, pero kayang-kaya nyo po itong yanda sa bahay nyo at kainin kailan nyo gusto. So ayan nga po, nagpainit lang po ako ng mantika sa kawali at nilagay ko na po yung bawang, then sumunod na po yung sibuyas. Halu-haluin lang po natin hanggang maging golden brown po yung bawang at sibuyas. Then pagkatapos po nan, ilagay na po natin yung ating sinet aside na karne kanina at isutay lang po natin yan siya ng bagya. Ito po ay nakakatulong para ma-eliminate po yung lansa ng karne. So gisahin lang po natin yung karne hanggang maging brown ng konti. So sumunod naman po is nilagyan ko po siya ng isa't kalahating coke po gamit yung mug. May iba-iba tayong ways ng pagluluto, pero para sa akin is ito po yung isa sa pinaka the best po. And then sumunod po ay nilagyan ko na po ng laurel leaves and then kaunting paminta. So hinalo-halo ko lang po ng bahagya, and then pagkatapos po niyang kumulo ng konti, hinalo ko po siya ng bahagya, then tinakpan po para manuot po yung lasa ng mga nilagay natin na spices. And then dito sa part na to is nilagyan ko na po siya ng toyo para may konting alat at nagbibigay din po siya ng magandang kulay. Then pagkatapos ay nilagyan ko na po ng star anise. Napakasarap ng result na pagkain pag may star anise kasi nagbibigay ito ng aroma at masarap na lasa sa ating lutuin. At then dito po is naglagay po ako ng isang basong tubig. Then pinakuluan ko po siya ng namasa mga 25 to 30 minutes para lumambot yung karne. Then pagkatapos nun po is nilagay ko na po yung pineapple juice na pampadagdag din po sa lasa ng ating pata humba. Then tinakpan ko lang po ulit hanggang sa lumambot po yung ating karne. And then yung sumunod na part po is nilagay ko na po yung black beans. Para po pala hindi masyadong maging maalat po yung ating dish is binanlawan ko lang po yung black beans ng isang beses. Then sumunod na po yung banana blossom. Alam naman natin na itong banana blossom ay isa sa importanteng ingredients ng humba. So alam mo, parang kulang yung dish pagka wala ito. So ayan po, hinalo ko lang po siya ng konti para kumalat po yung lasa ng mga spices at mga ingredients na inilagay natin. Then tinakpan ko lang po siya ulit. So antayin lang po natin siya na mag-reduce yung sabaw, medyo lumapot ng konti. So ayan na nga po, tinest ko na po siya, medyo nabawasan na po yung sabaw niya. And then tinesting ko po gamit yung fork kung na-achieve ko na po yung lambot na gusto ko sa karne. So ayan na nga po yung finished product natin. So
try niyo pong gawin ito sa bahay niyo, and ang masasabi ko is guaranteed na napakasarap po ng dish na ito. So, ang sarap pagsaluhan ng kasama ang ating buong pamilya. So, salamat nga po pala sa panonood, and see you all again sa next vlog ko, and God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. Salamat po ulit.